Well, hello pong muli mga kababayan. Ako po'y nagbabalik. Pag-usapan naman po natin ngayon itong pambansang ate na kung tawagin ay super ate. Nagtataka ako, sino ba ang nagbinyag niya? Sino ba ang nagpasikat niyang katawagan na yan na super ate? Super ate ba yan? Kayong mga kababayan ang tatanungin ko, umaasta ba yan bilang isang ate talaga? Ate. Kaninong ate? Di ba yung patungkol sa pagiging super ate? Unang-una, ate ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa mga ate, sa mga kapatid niya. Pero, sa inuugali po ngayon ni, ayoko na nga tawaging Amy Marcos ito eh. Kasi ang pag-uugali nito parang hindi Marcos eh. Hindi rin ugaling Romualdez. Ewan kung saan nagmana ito. Sa Lacson siguro. Di ba? Parang very unfair na tawagin siyang Amy Marcos. Unfair kay Apulacay at sa tunay na mga Marcos. Amy Lacson. Amy Lacson na lang. Kasi nakakainis ang pag-uugali nito eh. Bakit po ba? Kasi nga, na-interview siya, nagsalita siya tungkol sa nangyari sa Davao. Yung paghahain nga po ng warrant of arrest dito sa Pugante, nagtatago na si Apollo Kibuloy. Ang sabi niya, siguro naman po alam na natin kung ano ang nangyari doon sa Davao. Kailan ba yon? Nung linggo? June 9? Yung paghahain nga po ng supposed to be paghahain ng warrant of arrest at sana paghuhuli pagtangkang paghuli dito sa fugitive, religious fugitive na si Pastor Apollo Kibuloy, na alam natin na naging marahas. Kaya lang, yung pagiging marahas, magkaiba po sa bawat dalawang grupo, opposite groups. According to the DDS group, naging marahas daw. Na ang ibig nilang sabihin, naging marahas yung mga kapulisan. Pero sa katotohanan, dito sa mga matinong mag-isip, sa nakikita ng katotohanan, ang naging marahas po ay yung mga sibilyan, yung mga wala namang kinalaman doon sa pag-aresto. Hindi naman sila ang aarestuhin eh. Pinrotektahan nila yung aarestuhin na isang kriminal. Yes, sa ngayon, pwede na natin siyang tawaging kriminal kasi nagtatago siya eh. Pinagtataguan niya yung mga akusasyon sa kanya. O, kung ayaw mong matawag na kriminal, lumabas ka. Patunayan mo, harapin mo ang kaso mo, humarap ka sa korte, patunayan mo na hindi ka kriminal. Dahil sa ngayon sa pinaggagawa nitong Kibuloy na ito, ipinapakita lang niya na isa nga talaga siyang kriminal. Pati yung mga tagasunod niya, nagmumukha ng mga kriminal. Diba? Kayo yung nanakit sa mga pulis eh. Biruin mo, harangin ninyo na may mga dala-dala kayong pamalo, tubo, tabak, sundang, kung ano-ano pa. Sinaktan ninyo yung mga pulis eh. Hindi nga kayo sinaktan, hindi kayo pinitik. Pasalamat kayo, mababait ang pulis Pilipino. Yung pulis ngayon, hindi yung mga pulis na, well, kahit anong administrasyon naman siguro, nagiging salbahe lang ang pulis, depende siguro kung sino yung nag-utos na nakaupo. Diba? Tingnan mo nung panahon ni Duterte. Kasi yun ang utos eh. Yun ang utos nung pinuno nila. O, nalayo ako. Ang pinag-uusapan pala natin ay si Amy Lacson. Na yun nga po,
doon sa interview sa kanya, sinabi niya na pinatunayan niya po nitong senadorang Amy Lacson na ito na naging marahas daw. Kulang na lang sabihin madugo. Wala namang dumaloy na dugo Naging marahas, parang war zone daw, yung Davao. Siya yung nagrereklamo Pinatunayan niya, nandoon daw siya, nakita niya mismo ng kanyang mga mata. Nakita niya daw yung karahasan. Nakita niya yung pagiging may mga sniper daw sa mga building. Parang wala naman Sniper? Masyado namang OA itong si Amy Lacson ito magkwento. Mayroon daw helicopter. Oo nga, may helicopter. Kasi nga ayaw silang papasukin Hinaharang ng mga tanga na tagasunod ni Kibuloy. Nananakit pa sila. Ayaw nilang buksan yung gate kaya sila gumamit ng hagdan para makatawid sa mataas na bakod. Ayaw silang papasukin. Ayaw papasukin itong mga tangang tagasunod, yung mga pulis, kaya gumamit na sila ng helicopter para makapasok sa compound. Kasi po napakalawak ng compound yung kaharian nitong Kibuloy na ito. Ang mga armado daw yung pulis. Anong gusto mong mangyari? Amy Lacson. Pumunta yung mga pulis doon na bare-handed, naka-shorts, hindi naka-full battle gear. Natural, pulis yun At may aarestuhin sila. May aarestuhin na kriminal. High profile na kriminal. Bakit ko nasabing high profile? Sikat, maraming pera, maimpluwensya, may sariling private army, may mga armas. Bakit hindi mo paghahandaan? Kung walang paghahanda yung mga kapulisan, kung yung mga pulis na lalatoy-latoy, yun nga mga SAF na nga yun Pero nagawa pang harasin no mga simpleng mga tanga na namihasa sila umabuso porque nakikita nila na hindi umaalma yung mga pulis. Na yung mga pulis nga mismo ang sinakta nila, pinalo nila. Binomba pa nila ng water cannon. Tapos sasabihin nito ni Amy Lacson, overkill. Sobra daw, nakakatakot. Ano nakakatakot doon, Amy Lacson? Ang arte-arte mo naman magkwento. OA, ikaw ang overkill magkwento. Sira ulo ka. Palibasa, nakikipaggrupo ito sa mga kriminal Diba? Sino ang kagrupo ni Amy Lacson? Diba grupo ni Duterte. Sino ba si Duterte? Sino ba si Sara Duterte? Yung mga Duterte na yan. Si Kibuloy. Ano-ano ang bang mga to? Di ba mga kriminal ang mga to? Tinalikuran yung kapatid niyang matino. Kinakalaban yung gobyernong matino ng kanyang kapatid. At ang inaayunan, kinakampihan itong grupo ng mga kriminal. Nasaan ang talino mo, Amy Lacson? Nasaan ang utak mo? May utak ka ba? Nasaan ang utak nitong Amy Lacson na to? Nasaan kaya ang utak niyan? Nasa talampakan? O nasa uterus? Nakakatakot do. War zone? Sinang-ayunan pa yung salita ni Duterte, ni Sara Duterte. Birds of a feather nga kasi. Pare-pareho sila ng kwento, overkill. Overkill yung mga bunganga. Overkill ang bunganga mo. Magkwento. Amy Lacson. Sira ulo tong Amy Lacson na to Yan pa ang ipapakita mo sa taong bayan, Amy Lacson? Na kesyo yung trabaho yung mga kapulisan, sumusunod lang sa kautusan. Trabaho nila yon. At nasa batas yung kilos nila. Anong sinasabi mo na over? Ikaw ang overreacting. At bakit ka nandoon sa Davao? Sige nga.
Yan, unang-una, bakit ka nasa Davao? Ano ginagawa mo doon? Iyan ka eh. Alam mo na itong mga Duterte na ito may masamang balak kay Bongbong Marcos na kadugo mo, kapatid mo, pero nandyan ka pa rin nakadikit. Anong klaseng kapatid ka? Walang hiya ka? Kitang-kita mo na sa harap mo mismo. Binababoy, inaalipusta, minumura ang kapatid mo. Ngiti-ngiti ka pa. Di ba maintindihan kung nasaan ang utak nitong babaeng ito eh. Sarili niyang kapatid. Hindi man kayo magkapatid sa ama. That's what we know. Kapatid mo pa rin siya sa ina. Di ba? Eh ang Duterte, kadugo mo ba yan? Masyadong mas matimbang sa'yo ang Duterte kaysa sa Romualdez Marcos. Bakit, Aimee? What's between you and the Dutertes? Are you lovers? Chika. Nakapagtataka mga kababayan kung ano ba ang hinahabol, habol itong Aimee Lacson na ito sa mga Duterte. Ano ang hinahabol mo dyan? Bakit dyan ka nakadikit? Eh, drug lord yan eh. Kriminal. Tinan mo nga eh, nakadimanda na nga sa ICC, tapos diyan ka pa nakadikit. Masyado kang matalino pumili ng taong didikitan, Aimee Lacson. Mas pinipili mo yung mga Duterte at Kibuloy na mga abusado, rapist, kriminal. Pero dyan ka dumidikit. That only goes to show that you are also one of them. Diba? Pareho kayo ng balahibo. Nakapagtataka mga kababayan. Alam nyo naman kung anong klaseng mga tao ito mga Duterte. Hindi lang Duterte mga kababayan, pati sa China. Pro-China itong si Aimee Lacson na ito. Wala sa puso at diwa niya ang pagmamahal sa isang kababayan, sa kapwa Pilipino, at lalo pa sa bayang Pilipinas. Kasi bakit siya kumakampi sa China? Huy, Aimee Lacson, ano ang gusto mong palabasin? Napakatanga naman mga kababayan. Bakit kinakalaban yung kapatid na nakaupong pangulo? At dinidikitan talagang pilit itong tao na palubog na nga. Ha? Aimee Lacson? Hindi ka pala matalino? Hindi ko makita kung nasaan ang katalinuhan dyan sa ginagawa nitong Aimee Lacson na to. Akala ko pa naman, ikaw ang susunod na pangulo ng bansa. Noong araw nang hindi pa natin nakikita ang kawalang hiyaan ng pag-uugali nitong babaeng ito. Sabi ng iba, babalina. Ganyan kasi, yung mga tao po na wala namang balak mamintas, nakakapamintas tuloy kapag nakikita nila ang tao na gumagawa ng kasamaan. Nakikita mo yung mga kapintasan tuloy ng tao eh. Pero kung gaano man ka physically and facially challenging ang figura ng isang human being, kung siya ay nagpapaka-human, ang paningin mo sa taong ito ay maganda. Pero kung, ay my goodness, Aimee Marcos Lacson. Di ba mga kababayan? So kayo,
Senador ka. Tapos ganyan ang ipinapakita mo sa mga tao na pinupuna mo, kinukundina mo yung kilos at trabaho, yung gawa ng mga pulis na kitang-kita ng buong taong bayan kung ano ang nangyari doon. Yung mga pulis ang hinaras. Pero ang nakikita ni Amy Lacson, kabaligtaran, yung pulis ang nangharas. Kung yung pulis ang nangharas doon sa mga humarang na yon, na mga parang mga unruly mob, aba, wala na yatang matinong pulis sa buong mundo. Sobrang babait nga eh. Nakakainis nga panoorin eh, sa sobrang kabaitan. Yun yata ang utos eh. Maximum tolerance. Nakakainis kaya tingnan. Ikaw naka full battle gear. Ikaw lumusob doon para manghuli ng isang kriminal, pero ikaw yung binabatok-batukan? Ha? Saan makakita ng gano'n na police in full battle gear na lumusob para humuli ng kriminal, pero siya yung binabatok-batukan? Diba? Only in the Philippines talaga. Diyos ko naman, mga kapulisan natin, pwede ba sa susunod na lulusob kayo dyan sa kingdom ni Kibuloy? Pwede ba? Huwag nyo nang ulitin yung ganon. Nakakawalang respeto. Nakakatawa. Nakakawalang respeto po para sa kapulisan. Yung mga nananakit sa inyo, yung mga humaharang, dapat dyan pinupusasan ka agad. Ikulong sa hawla. Sa susunod, magdala kayo ng isang higanting hawla na yari sa bakal. Yung mga humaharang, hulihin, ipasok doon. Tingnan ko lang, ibilad sa araw. Ano, violent ba? Kasi in the first place, may mga nagreklamo pa na ipit daw yung anak. Oh, kaninong kasalanan? Bakit naipit yung anak mo? Unang-una, bakit ka nandun? Pangalawa, bakit may bit-bit kang bata? Pupunta kayo sa gera, may bit-bit kayong bata? Tapos ngayon ipapanagot mo sa gobyerno? Ang tanga-tanga mong magulang ka. Alam mo kung anong balak mong gawin, anong gagawin mo doon sa pagharang-harang ninyo. Tapos magbibit-bit ka ng bata, tapos pag natapakan, you will cry foul. Masira ulo to. Dapat may mga armado ng mga sundang pamalo. Anong ibig sabihin nun? Nakahanda makipaggera. Tapos itong si Amy Lacson, pinuna niya na yung mga pulis daw, may mga armado. Saan ka makakita ng pulis na lulusob sa gera na hindi armado? Tanga ka ba, Amy Lacson? Ikaw, Amy Lacson, umayos-ayos ka. Kinukontra mo yung kapatid mo na siyang pangulo ng bansang ito. Ano yan, inggit? Buwet, manigas ka sa inggit. Sige, dumikit ka dyan sa Duterte. At kapag yan binitbit na ng ICC, sumama ka na rin. Kasi di ba love na love mo siya? O, sumama ka na doon sa kung saan man yan ikukulong. Di ba sabi mo, kahit na ikaw na lang ang, hindi ka nung ka magbabago ng pagsuporta kay Duterte. At kahit ikaw na lang yung pinakahuli, susuporta ka pa rin. Wow! How heroic! Tanga. Magpapakabayani ka na lang. Magpapakabayani ka na rin lang sa isang digong na kriminal pa. Nasaan ang iyong brain? May sakit ang brain cells dito, mga kababayan. Amy Lacson. Ay, naku. Tama na nga. Nakaka-low ng intelligence ang pag-usapan itong katangahan ni Amy Lacson. Di ba, mga kababayan? Huwag nating gayahin yan si Amy Lacson, ha?
Ipaglaban natin ang ating bayan dahil ito lamang ang iisa nating tahanan.